on May 13. Kasi obviously, may mga powers that be na ayaw yung grupo namin ang majority at mag-resign. So okay yun, na-settle yun. Because nung nagka-13 sila, si Senator Witness. But bakit mag-elect ng ibang Senate President? At hindi ko sila maintindihan. Yung bring up ko na sa tamang forum yan, na bakit ang AMLA illegal na tinignan ang bank account ng 3 senador dito sa Senate. Ang sabi nila, huwag i-take up dito, hindi tamang forum. So galit sila pag nagpe-Facebook ako, huwag daw Facebook, umarap daw sa kanila. Pero pagkaharap sila, galit din sila at huwag daw i-take up dito. We cannot be blind na nagkaugnay-ugnay lahat ito. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continued objection. But I am concerned na once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na. So despite po ng continued objection ninyo ay patuloy kayo magpa-participate dito sa impeachment trial? Yes, kaya lang nga, magkakaroon ng mas maraming question on in the end, whether makonvict o ma-acquit ang Vice President. Importante ang sinabi ng taong bayan, 1, walang selective justice, 2, it is precisely justice, ibig sabihin, fair at nagkaroon ng due process. Pero apektado ang due process kung papalitan natin pati yung sino mag-preside. Kung hindi importante kung sino mag-preside, bakit nilagay sa Constitution kung sino? Bakit may rules tayo kung sino dapat mag-preside? Senator Cayetano, sa palagay po ninyo, how should the public appreciate ito kung mga balitaktakan na nangyayari po sa loob ng impeachment trial? Because it may sound all too alien or, too gobbledygook for a lot of our people. Yeah. Because simple lang, no? People should demand better government. People should demand total accountability. So we're here, we're present, we're going to hold the Vice President accountable. But let's also hold accountable lahat ng involved sa flood control at yung iba. So kung ma-schedule natin ng 30 weeks na tuloy-tuloy yung trial, bakit hindi ma-schedule yung flood control sa Blue Ribbon Committee? Diba? So sa tanong mo, how should they appreciate? Tsagain nyo lang po, day by day, hopefully yung mga dean, yung mga legal experts ma-explain ito in a non-partisan way. Ang problema talaga, Jessica, is masyadong partisan lahat ngayon. But the point is, they can also read. Ano ho bang balita sa flood control scam? Wala nga eh. Dun sa magkaroon ng impartial na hearing, impartial na trial, lahat nagsasang-ayon ito. Ito, meron na. Pero yung magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing at ilabas kung sino yung mga talagang witnesses, wala. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Tatakbo ho itong impeachment trial for over 7 months. Paano po yung legislative work ng Senado? Tatlo ang kailangan natin sabay-sabay. Impeachment, legislation, at saka yung flood control. Pero may pang-apat, we have a creeping economic crisis upon us. Mabigat ang pananalapi ng ating bayan, mabigat ang inaharap ng mga negosyo. So we have to find a way na isabay-sabay natin. Salamat po. Thank you. Sir, ano po ang inyong pagbasa naman dito sa hindi pagpunta ng Vice President dito sa unang araw na impeachment trial? No, you do not judge the strategy. So ang order ng court ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung Vice President. So it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidato pumunta. Nung last election campaign, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So may strategy yung bawat yan eh. So kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Diba? Basta't nandun yung panel of prosecution. Parang it should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point ko lang, it's not a legal matter, it's a matter of strategy. Okay, and then sir, yung ngayon po nakakulong na si Senator Dante Marcoleta, nakasamahan ninyo sa minority block. Anong statement? Pupuntahan niyo ba si Senator Marcoleta? Definitely, ay bibisitahin namin. Ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Yung nangyari dito sa Senate ng May 11, May 13, June 3,
yung pag-aresto ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue yan. And then ang gusto niyo bang mangyari? Magpetisyon ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So Magkaisa pagka po hindi na- maka-attend yung dalawa, considered ng acquittal yun. So walang mananalo doon. Opo. Kasi hindi lang ma-appreciate yung evidence. So pwede kaming sumulat o makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi kausap formal na pleading sa Sandigan Bayan stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes, pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun eh. Eh yung kaso na to mahigit 3 months. So hindi ba siya pwedeng manood at makita? Kasi iba yung personal eh. Nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang itayo. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin The sila. reality is, this is sui generis. So, wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano nga ma-apply yung mga batas sa suspension, sa anti-graft. Kasi hindi naman na nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami pa silang gustong kulong. Salamat po. Thank you very much.